Kaya naman ang Karataga, abot baywang ang baha, kaya nagbistulang dagat ang kalsada. Ang mga residente ito na stranded, buwis buhay na sinuo ang ragasan ng baha. Pero pinigilan ng rescuers. Nakatawid lamang sila nang may dumating na traktor para sumaklolo. Sa bayan ng Laurel, halos abot sa bubong ng unang palapag na mga bahay sa Barangay Natala ang baha. Sa gitna ng ragasan, isang kotseng inanod ng baha. Sa bayan ng Lian, pumambalang sa kalsada mga poste ng kuryente at mga pulo dahil sa lakas ng hangin. Mabilis sa mga nagkasa ng clearing operations. Kinagtali sa pagdaan ng mga motorista sa ilang kalsada sa Lipa dahil sa baha. Sakay naman ng rubber boat, dahan-dahan sinagwa ng mga tauhan ng Coast Guard ang bahagi ito ng Maharlika Highway na nalubog sa baha. 26 na residente nasagip sa lugar, kabilang ang 15 menor de edad. Sa Naga City, hindi na nakababa ang mga pasahero sa terminal na ito dahil mag-i-unload ng mga bus. Pinasok ang baha. Kwento ng uploader, tanging mga lumulutong at biskwit na galing sa tindahan ang kanilang kinain. Sa Iriga City, natagpuan naman ang labi ng 11 taong gulang na bata na aksidente raw nahulog sa kanal sa kasagsagan ng bagyo. Nasira rin ang latag gamit ng Comelec office sa Iriga. Ang Albay, maghapon din ang rescue operation sa ibang bahagi ng Libon. Bukod sa mga bata, may senior citizen din nakasakay pa sa wheelchair ang sinagip. Na-recover din ang labi ng isang lalaking pinaniniwala ang nalunod. Sa Legazpi naman, isang jeep at biyaheng Pulangki ang nasunog kahapon matapos umanong sumabig sa nakalaylay na linya ng kuryente. Nasawi ang isang jeepney driver na nakuryente. Mahigit 3,000 pamilya rin ang apektado ng pagbaha sa Catanduanes. Sa laki ng pinsalang iniwan sa agrikultura na umabot sa mahigit 10 milyong piso, isinailalim sa state of calamity ang probinsya. Sa bayan ng Lopez, Quezon, halos lamunin na ng tubig at hindi na makita ang kalsada sa highway na ito. Bagyo naglalaki ang mga truck. Mahirap at dahil sa baha. Dahil sa walang tigil na pagulan, ilang mga ilog at spillway na sa probinsya umapaw. Sa isa ng Boracay, pinatupan na ng buhawi at 3 e-crime na ito. Sa pinakaulit tala ng Office of Civil Defense, hindi bababa sa 10 ang patay, 2 ang sugatan at 7 ang nawawala sa pananalasa ng Bagyong Christine. Maaaring tumaas pa yan dahil hindi patuloy ang makapasok ang rescue and relief operations, particular sa Bicol region na nakuha ng bagyo. Challenge pa rin nila doon are the floodings, which are really mataas pa. Sa ngayon, dineploy na sa region ng mga tauhan at kagabitan ng Southern Luzon Command. May 17 chopper at aeroplano ang handang lumipad anumang oras. Ang Department of Social Welfare Development patuloy ang pagsigurong may sapat na mga family food packs at iba pang pangangailangan na unti-unti nang ipinamamahagi sa mga lokal na pamahalaan. May kasunod pa raw yan na tulong pinansyal para sa mga napinsala mga bahay. Hanggang kaninang umaga, 27 national roads and bridges ang hindi madaanan, karamihan sa Bicol region. Prioridad ng DPWH na sila mabuksan para makarating ang tulong sa mga nangangailangan. Sa datos naman ng Meralco, as of 12 noon, halos 400,000 customers pa nila ang apektadong supply ng kuryente. Karamihan dyan sa Laguna at Cavite. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina nakatutok, 24 oras.